Saka sa NLT, sa New Life Translation, sabi ni Kristo, someone desperately touched me. Desperately. Naramdaman niya. Siguro yung touch sa kanya, kakaiba. Kasi kaya may word na desperately. Kasi pwede naman touch lang eh. Diba? Pero sa kanya, desperately, merong kakaibang paghawak. Distinct yung paghawak. Hindi, talaga sigurong hawak ka na in desperation. Oo, parang iba yung, siguro gano'n may hagod talaga. In desperation. Kasi pwede mo gano'n lang eh. Imagine mo, 12 years ka nang inaagasan. Nagkanda hirap-hirap ka na. Ubus na yung resources mo. Hindi tayo, baka ano na yan tayo, yung ano yung wala ng lakas. Wala na, kaya siguro pagkapang na ito, biro mo yung 12 years kang inaagasan. Tsaka yung sabi ni Peter na sa dami ng tao, maraming humawak sa'yo. Parang, kaya ko nasabing distinct, sa dami ng humawak, yung kakaiba. Kakaiba yung kanyang hawak. Di ba, meron iba yung parang kagaya sa mga santo-santo, mga ganun-ganun lang. Diba? Pero yung sa kanya, kakaiba. Alam mo yung hawak. Ang gandang word siguro yung hawakan eh. Kasi, mayroon pwede natin i-translate din yung hipo. Himas, nga pangit pakinggan eh. Kaya tama na siguro yung hawak. Tama na yung hawak. Nakasama. Nilabiro pa rin. Yung paghawak ng babae. Parang Kay hindi ka Kristo. sa palengke. Ano ba So, Kaya, ang magandang i-title dito, The Touch of Faith. Ang paghawak na may pananampalataya. Diba? Kasi tayong mga Kristiyano, balik muna tayo sa mundo. Diba yung mag-sweetheart, magkahawak lang ng kamay iba na pakiramdam. Dumaan kayo ng ganyan eh. Dumaan kayo ng nagliligawan pa lang. Diba? Mahawakan lang yung kamay. Talaga namang electricity, di ba? Electricity. Hinawakan ako, kinikilig na to. maririnig yan dun sa Talaga naman eh, no? live tayo. So yung, Maririnig ng CBC. ganyan ang ano eh. Di ba napag-usapan natin nung Wednesday na yung deception in the last days. Paano i-counteract yung deception? Tandaan mo. Paano? Anong antidote mo to sa deception in the last days? Kasi daming deception sa ating kapanahonan ngayon. Maging well-versed sa Word of God. Yun So, yung naalala ko eh. Di ba? Una, yung Prayer. intimate relationship mo with Jesus. Prayer. Kailangan palalimin natin ang ating relationship with Christ. Kasi, pag yung habang lumalalim ang ating pagkakilala kay Kristo, mas lalo nating makikilala ang kanyang boses. So kung mayroong ibang magsasalita, alam mo, hindi si Kristo yun eh. Kahit na anong gaya ng boses ni Kristo, alam mo pa rin. Parang ganito yan, Tito Jun. Naalala mo yung nasa ospital ka, tapos tumawag si Jetty. Sabi mo, tapos nung binaba na sabi mo, parang naramdaman mo na hindi ka man lang kinumas pa ni Mike. Oo. Akala mo si Michael. Oo. Pero ako kasi sabi ko, ba't sila ang dami nagsasabing magkaboses kayo ni Jetty? Parang ako sa bahay, hindi ako nalito, never. Siguro kasi nga masyado kong kilala silang dalawa, kaya hindi ako nalilito. Pero Oo. doon, Siguro si Mama Helen nalilito sa boses Hindi, siguro ano kami ng tono ng boses, pero yung way ng pagsasalita niya sa pagsasalita ko magkaiba. Kilala ko. So mayroon kang pagkikilanlan eh. Lalo na nga, pag kabisado mo na yung boses. Okay? So, yung intimate relationship mo, ano yan, panlaban yan doon sa deception. Pangalawa, yung reading, studying the Word of God. Okay? Magkaiba yung dalawang bagay na yun eh. Kasi, kung minsan, pinagsasama natin. So, habang nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nakikipag-ugnayan ka na, nakikipag-usap ka na kay Kristo, nag-uusap kayo, pwede naman yon, di ba? Pero yung separate na nag-aaral ka ng salita ng Diyos, pangontra din yan sa deception. Kasi, kung minsan,
kunting pagbabago lang nung salita ng Diyos, halata mo na kagad. Hindi yata ganun ang pagkasabi na. Kaya na maganda yung kabisado mo yung Word of God. Kasi, kunting bawas o dagdag ng demonyo, Alam mo agad. alam mo kaagad. Alam mo kaagad. Okay? Pero may pangatlo pa. Ang pangatlo, mag-aaral ka ng salita ng Diyos with others na kaparehas mo ang pananampalataya. Bakit? Anong kaibahan nung nag-aaral ka ng mag-isa at saka yung may kasama ka? Yung Mas insight malalo mo nila, mapapalalim yung pag-aaral mo sa kasi kung ano rin yung naiisip nila, pwede hindi mo kasi two pumasok heads sa are isip. better than one. Two heads Kasi are better may than insight siya Ah, na hindi naman dumating sa'yo. ah. So napag-usapan ninyo yung paano ninyo naranasan yung salita ng Diyos. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Kasi lalo na sa ating kapanahonan. So in like manner, yung paghawak kay Kristo. Mayroong hawak na kaiba naman tong hawak na ito. Hindi to ang hawak ng asawa ko eh. kahit madilim, di ba? Oo. Diba kaya may kwento nga tayo dyan, yung asawa nung umalis yung asawa, kasi magtatrabaho, natulog na yung babae. Yung misis, patay ng ilaw, di madilim. Mayroong humawak sa kanya. Alam niya, hindi niya asawa yun. Kaya ang ginawa niya, sinaksak niya. Yun pala, yung kapitbahay nila, matagal nang may gusto sa kanya. Tumitiyempo lang. Alam niya kasi, iba yung hawak ng asawa, ibang hawak nung gumapang sa kanya. So yung pagkahawak ng babae kay Kristo, kakaiba. Kakaiba. Siyempre, maraming tao, di ba, gitgitan. Alam niya na yung mga galaw ng tao eh. Oh, natural, mahahawakan si Kristo ng mga tao. Pero yung hawak ng babae, kaiba. Kaya nga sabi ni Kristo, desperately touch me sa New Living Translation. Ano ba ang kondisyon ng babae nga? 12 years ka na inaagasan, nagkagastos ka na ng marami. Ano para sa kanya si Kristo? Last, ano niya na yun, resort na yun. Tingin ko nga, Last tingin resort. nga niya siguro last resort ko na to. Pero beforehand, narinig na niya yon. Na ito si Kristo, itong Kristo na ito, healer, miracle worker. Doon naman magsisimula yan eh. Ang pagkakilala natin kay Kristo, saan magsisimula? Narinig mo, nakilala. Mayroong nakapagbalita sa iyo. Kaya malaking bagay din yung papel natin bilang mga Kristiyano. Kasi tayong tagapagdala ng balita eh. Now, siguraduhin lamang natin na yung balita na dala-dala natin tama. Baka naman yung balitang dala-dala natin may bawas o may dagdag. Para naman yung pinagbalitaan natin, tama naman yung kanyang pagkakilala kay Kristo. Kasi yan ang isang punto rito. Ang isang punto rito, gumaling ba yung babae dahil nahawakan niya yung laylayan ni Kristo? Hindi. Sabi doon yung faith. Yung pananampalataya. Faith. Ano ba yung pananampalataya? Naniwala ko kahit hindi pa nangyari. Anong pinapaniwalaan mo kay Kristo? Anong pinapaniwalaan mo kay Miracle Kristo? working God. Diba? Marami kasing tao, lumalapit din kay Kristo. Humahawak din. Sinisikap din nilang mahipo ang puso ni Kristo. Yung iba gusto lang makakain kasi diba nagpapakain siya. Pagkain ng habol. Feeding program ni Jesus Christ. Pwede natin i-project yan. Marami gusto ma-bless lang. Oh, blessing lang. Kasi blesser yan eh. Si Kristo blesser eh. So, pagpalain mo ako, Lord. Ito'y panalangin ko, Lord, kailangan ko to bigay mo. Pero iba yung hawak ng may pananampalataya.
ito yung pagkilala kung sino talaga si Kristo. Kilalanin mo si Kristo bilang si Kristo nga. Hindi lang siya isang aspeto. Hindi lang siya healer, hindi lang siya provider, hindi lang siya protector. He is everything. Lahat. Ano man ang kailangan mo sa buhay, kaya niya yung ibigay sa'yo. Yung babae hindi na nga kailangan magsalita eh. Di ba? Hindi na nagsalita. Hinawakan lang niya yung laylayan. May ano pa nga ako nakita diyan sa laylayan. Pag sinabi nating laylayan, ano ibig sabihin? Edge. Yun yung dulo. Pinaka-dulo kasi parang lang. Kahit, di ba? List ka dun sa Naalala ko yung word ni yung naunang BP, si Robredo. Di ba sabi niya? Laylayan ng society. Pinaka-dulo, pinaka-mahirap. Yun yung pinaka nasa mababa. Pinaka-east talaga sa lahat. Underrated na tao. Yun ang kanyang sinasabi na gusto niya mapaglingkuran yung talagang mga nasa laylayan ng society. Mga hindi napapansin. So, ano hinawakan ng babae? Yung laylayan. That makes the woman, yung estado ng woman na nasa pinakamababa na talaga. Siguro parang kasi di ba yung mga disciples, ang hawak nila kay Jesus dahil best body, pwede akbay. Ganun yung hawak Pwede nila. akbay. Kaya yan siguro sa tinipasi, nakahiga Nakagapa. siya kasi siyempre 12 years. Gumagapang. Parang mahina na siya. Imagine mo, nakatayo yung si Kristo, di ba? Kung sabihin natin kahit na mga 5'6" o 6 si Kristo. Kung nakatayo siya, ibiro mo gaganunin pa niya. Di ba? Talagang nasa ibaba na siya. Maaring nakagapang na nga siya. Kasi nilay, yun yung nagtatas sa Nanghihina na siya dahil 12 years. Or maaring nakahiga siya, no? Merong Tapak-tapakan siya noon. kung naggumagapang siya, maaapakan siya. O maaring, ang sabi ni Daisy, maaring nakahiga siya sa sabay natin tiheras. Tapos may nagdadala sa kanya. Kagaya nung ibinaba sa bubong, Yung kaibigan. yung may 4 na kaibigan, pwedeng ganun ang estado niya. Tapos inabot niya yung laylayan. So this woman, nasa mababang kalagayan na. So, si Kristo, hindi siya namimili ng kanyang pagmiministeryohan. Nasa taas ka naman, nandito ka sa gitna, o nasa ibaba ka, inaabot ka niya. Available siya. Yun ang ating Panginoon. So, hindi tayo namimili. Na ganun din tayo eh. Hindi tayo namimili. Yung favorite. Mahirap sabihin hindi kasi ako pang mahirap lang ang aking ministry. O kung ganun man ako, pang English speaking lang ang ministry ko. Hindi ganun ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano, lahat ng nangangailangan ng kaligtasan, inaabot natin. Inaabot natin. Lalo na yung wala ng kakayanan, na ang pag-asa nila ay si Kristo na lang talaga. Kailangan magagamit tayo ng Panginoon para ipakita sa kanila sa ganitong kalagayan, si Kristo na lang. pag-asa. So yung touch of faith, okay? Dapat mayroong touch of hope. May pag-asa. Yung babae talagang ay inaasahan niya si Kristo na lang. No? Kaya kahit siguro nasisipa-sipa siya, talagang pinilit niya. Kung akala mo walang-wala ka na, pero meron pa. Meron pang nalalabing pag-asa ang Panginoon. Okay? Yung touch of faith is a touch of desperation. The touch of faith is a touch of desperation. Lord, nasa sitwasyon ako na talagang grabe na.
in despair. Basag na basag ka na. Oo. Wala na talaga. Ikaw na lang ang aking maaasahan. Ano pa? The touch of faith is the touch of intimacy. Kailangan kasi kilala mo si Kristo. Kilala mo siya. Sino siya? Ano ang kaya niyang gawin? At ito yung na-realize ng babae. Nung una, head knowledge lang yan eh. Narinig ko, may nagbalita, may nagkwento. Pero nung nandoon na siya sa presensya ni Kristo, na-realize niya, si Kristo lang. Wala nang iba. So tatlo yan. It's a touch of hope, it's a touch of desperation, and it's a touch of intimacy. Kasi yun talaga eh. Ang born again kasi, ang pagiging born again, ay nag-a-usher sa atin sa isang intimate relationship. Hindi basta personal relationship, intimate relationship. Kasi maraming levels of relationship. Diba? Meron tayong relationship na, hi, kumusta ka dyan? Meron namang relationship na, uupo ka muna sa tabi ng tao, makipagkwentuhan ka. Yun. Meron namang relationship na, inaabot na kayo ng 3 oras. Kakuntahan. Meron namang relationship na, yung pinakamalalim na relationship, human relationship. Mag-asawa. Yung kayo nagniniin. Exclusive yun. Yun ang, sa tingin ko, yun ang pinakamalalim na human relationship. Ganon din ang ating pakikitungo sa Diyos. Ganon din ang ating pakikitungo kay Kristo. Naring hi. Pero nga, pag nagpe-pray ka, para ka lang naghahagis ng bola, di ba? Ito yung prayer request ko, Lolo, saluhin mo. Hindi lang hindi. Pero namang lalapit ka talaga kay Kristo, sasabihin mo, Lord, ito yung aking prayer request eh. O, baka pwedeng, mayroong ganon. Meron naman talagang, yung bata na naglalambing, di ba? Ayaw katantanan. Ayaw katantanan. So, iba't ibang level ng relationship. Yung babaeng ito, nakuha niya yung tamang level ng relationship. Sana ganun din tayo. Alam mo yung pagkakasakit kong to, ang dami kong natutunan din. Pero mo medyo ginigising na ako ngayon ng alas 3. Sabi ko nga Lord, nag-pray na ako ng alas 11 eh. Nag-pray pa ulit ako. Sabi ko, may time pa nga magigising ka, gutom ka. Kakain ka. Tapos maya-maya, habang kumakain ka, lumalawig yung oras, umaabot na ng alas 3. Kaya namang usual nagising ko na ngayon, 10:30. Kasi sa gabi, gising ako. Madaling araw. Hindi hanggang madaling araw. Di ba mahilig ako doon sa mga yung mga nobela sa Facebook. Diba? Yung mga nobelang pinutol ko na yun, sabi ko, kumakain ng oras yun eh. Kumakain ng oras eh. Nababawasan yung time ko with the Lord. Pinutol ko na yan. Inaabot ako doon ng ng alauna medya. Nakikinig. Doon sa na yun. Mga kwentong diyan. Pare-pero lang naman ang kwento, iisa lang ang tono ng kwento. No? So, yun ang natin. Yung woman, natanggap niya kung ano talaga kailangan niya. Parang tito dun yung babae na yan. Parang hawig siya ng yung babae na, din, yung parang sabi niya kahit yung woman lang. Ay. Parang Yun naman, iba naman ang estado. Yun, great faith yun eh. Ang tawag doon, great faith.
Itong babaeng ito, magkakategorya din natin ng great faith. Magkakategorya din natin ng great faith. Pero yung babae, ano ba ito? Samaritan woman, tinatawag doon eh. Syrophoenician woman. Sabihin mo yung kahit mumu man lang. Yun naman kasi, Mababang estado Oo. rin. yung ano naman ang style naman nun, hindi naman ano, ang style ninyo ay kung ano lang Lord ang natira sa iyo, bigyan mo sa akin. Ibang klase naman yun. Lord, kung ano lang, kung ano Kasi lang. sa ano eh, yung gumawa siya ng paraan para at least maabot portion. kuman lang yun. Oo. Ano eh. Ito naman, maabot ko lang yung hindi yung laylayan ang nagpagaling doon ha. Ulitin natin ha. Hindi yung laylayan kasi ano yun eh. Talagang ang mga rabbi, may mga laylayan ng may ano yun, na talagang very prominent yung mga laylayan nila. Parang yung sutana ng pare. 'Di ba? May mga laylayan na gano'n. Yung act kasi na ginawa niya, yun yung ano yun. So anong lesson sa atin? Anong lesson sa atin itong kwento nito? Yung faith, siguro patuloy tayong makinig at mag-aaral ng Santanos para yung faith natin lalong tumibay para and by doing so mararanasan natin yung miracle and na-experience natin talaga si God kagaya nung O yung act mo dun sa faith na kasi may faith nga pero kung hindi naman siya kagaya ano nung din, great hindi naman yung faith ano yun eh. tumibay great Yung act niya Pero- according to sa faith na meron siya. pero yung small as mustard naman that's another story kasi Another yun story maliit naman yun Mhm. ito great ito eh di ba Kasi yun ang nakita ko din, yung act niya according to sa faith na meron siya. Kailangan ko lang mabuto. Kahit na anong sipa na ano sa kanya, basta pangod ko ito, okay na yun. Diba? Di ba dalawang kwento ito? Yung batang babae naman namatay na 12 years old din. Ito naman yung babae, 12 years na siya ano, 12 years na siyang inaagasan. forest school. No? May ano nga eh, may similarity. Hindi ko lang masyadong napag-aralan kung ano significant ng 12. Di ba? Kasi sa Bible, ang daming banggit ng 12 eh. 12 disciples, 12 months, 12 tribes 12 tribes. Di ba? May significance yun eh. Pero hindi ko na siya masyadong na ano. So yun yung kwento dyan. Yung babae, okay? Paano niya inabot? Paano niya nahawakan ang puso ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam mo, ang dami talaga nagagawa ng pananampalataya. Para siyang susi. Ang pananampalataya parang susi na nagbubukas. Kung ano man yung inihahanda ng Diyos sa'yo, naka-ano siya, naka-package, pero merong keyhole ang pagbubukas noon para mabuksan yung package, pananampalataya. Sa kanon din tayo, sa nakita ko din mo yung meron kang faith, tapos kung paano ka mag-act against mo sa faith na meron ka. May punto ka dyan, Nick. Ganito eh. Anong pangako ng Diyos sa'yo? May meron bang pangako ang Diyos sa'yo? Meron siyempre. Jeremiah 29:11 di ba Eh, common din sa atin lahat, di ba? Pero mayroong personal na pangako eh. Sa akin, yung hanggang ngayon, pinapanghawakan ko pa rin yung ano. May natutunan nga ako dyan, yung ano eh. Fruitful in the old age. Di ba? Napufulfill naman ka, di ba? Ang pinanghahawakan ko yung ano, yung the wealth of the Gentiles. On the night. Di ba? Na yung mga anak ng Diyos mag-i-inherit yung wealth of the Gentiles. Now, kung tinatanggap mo na personal na pangako ng Diyos sa'yo, anong dapat mong gawin? Related dito sa faith eh. Anong dapat mong gawin?
kailangan may gawin ka eh. Umilis. Hindi naman, Kailangan umilis ka rin. hindi naman malalaglag lang sa yan eh. Anong pangako ng Diyos para sa end times? Revival. Pero bakit wala pang revival hanggang ngayon? Kasi hindi pa Yung talagang malawakang revival ng buong mundo. hindi nag kasi Sa yung revival. Mga Kristiyano. ay pa nagtutulog pa yung mga Kristiyano tayo. Ang ginagawa ko Kasi nga, mayroon tayong dapat gawin. May pangako ang Diyos, pero mayroon din tayong dapat gawin. Yung actual dun sa pangako. Example, si Daniel. Sa Daniel chapter 9. Nalaman ni Daniel na nangako ang Diyos na ang Israel ma-exile 70 years. Ipatapos na yung 70 years. Anong ginawa ni Daniel? Yun ang susi. Kung paano mo madala sa fulfillment ang pangako ng Diyos. Anong ginawa ni Daniel? Nagkulong, nag-intercede, nanalangin para doon sa pangako ng Diyos. Now, ang tanong, ang pangako ng Diyos ba ay hindi matutupad kapag hindi ka nananalangin? Matutupad siya tayo, pero siguro aatras. Mahahaba pa yung bago mangyari. Kasi di ba parang yung sinabi niya yung kay sa Ninive, di ba? Na dinipunin siya ng Panginoon. Nagbago naman yung kabaliktaran lang, nagbago yun, na-extend yung pero nangyari pa rin naman sa kanila yung Ang pangako ng Diyos, okay, mayroon niyang specific na katangian. Ang pangako ng Diyos, lalo na yung personal na pangako sa'yo, nangangailangan ng ikaw mismo makiisa sa kanyang pangako. Hindi yung pwedeng, you will inherit the wealth of the Gentiles. Okay na yun. Ayos na yun. Hindi pwede. Kailangan lumuhod ka rin. Lord, pangako mo sa akin to. Ulitin mo rin ba? Lord, kailan mo ba ito pa rin to? Tsaka pa ano yung part mo ano dun yung sa... gagawin ko para matupad to? Anong gagawin ko para matupad to? Halimbawa, you will inherit the wealth of the Gentiles. Paano ba yun? Merong magpamana sa'yo? Meron akong makilalang mayaman tapos pamanahan ka lang. O bigla ka na lang naglalakad ka sa kalsada, may makita ka na bag na merong laman na pera. Meron pa nga isa dyan, di ba, related passage, yung the wealth of darkness. Meron yan. The wealth of darkness ba, yung mga treasure na itinago ng mga pirata, mga ganon. Yamasita. Yung tinatago ng mga corrupt na officials. Wealth of darkness yun eh. Yung yaman na galing sa kasamaan, that's the wealth of darkness. So, nag-iipon sila, ayon sa pangako ng Diyos, nag-iipon sila ng kayamanan mula sa kadiliman, pero yun ay para sa mga tao ng Diyos. Para pakinabangan para sa kabutihan. Pakinabangan ng tao ng Diyos. So, ang faith, di ba, sabi ni Santiago, faith without works Dead. is dead. Oh, yan. So kahit anong klaseng faith, kailangan merong pagkilos. Merong pagkilos. Merong pagkilos. May pangako nga ang Diyos, pero kailangan kumilos ka rin. Pero tatanong mo sila kung anong gagawin. Kung Oo. sariling diskarte. Si Lord din naman na magtuturo sa'yo kung ano yung gagawin. Yung wisdom kay Lord pa rin. Anong tawag sa ganong klaseng katuruan? Hindi na tayo nawawala tayo doon sa... Hindi! Lahat si Kristo na ang kikilos dyan. Ang problema kasi, hindi naman problema. Ang prinsipyo kasi ay partnership lahat ito. Partnership ito. Related din pa rin ito doon sa relationship. Okay? Hindi pwedeng isa lang eh. Ang relationship kasi na paangat, ang second to the last relationship ay yung partner. Ang pinakamataas na antas na relationship kay Kristo
ay, ano, Asawa. bride of Christ. Ay, marriage. Yun ang panakamataas na antas na relationship natin kay Christ, yung bride of Christ. Pero paano mangyari yung bride of Christ? Hindi naman ikaw ang bride of Christ eh. Kundi yung buong sambahan. So, paano mangyari yun? Kailangan magkakaisa. Kailangan maging part ka nun. O kailangan magkaisa ang buong katawan ni Kristo para maging bride of Christ. Yun yung pinakamataas na antas. Ano yung naging Kristiyano na hindi na-involve sa church? Ayun ang Sa part problema. ng body. Yun nga ang problema natin. Marami pang gano'n. So nasa mga anak ng Diyos pa rin yun na madalas yan. Discipleship. Discipleship, mentoring, coaching. Isang problema kasi. Hindi ginagawa. Iyon ang utos ng Diyos eh, make disciples of all nations. Pag disciple, nasa loob na ng simbahan yun. Kabilang ng simbahan yun eh. So, bride of Christ, ang kasunod niyan, pababa, partner of Christ. So, partner ka sa kanyang gawain. Tapos pababa ng pababa. Hanggang doon sa born again. Yun ang pinakabababa. Kabo-born again ko lang, Lord eh. Kabo-born again. Kilala ko lang. Lahat yan may antas eh. Itong babae, hindi pa to kabilang sa simbahan ni Kristo. No? Kasi wala pang simbahan ni Kristo. No? Ang konteksto nito, wala pa simbahan ni Kristo. Wala pa yung upon this rock I will build my church. So ang relationship dito ay relationship ng Panginoon at saka yung 12 tribes. Yung 12 tribes. So yung relationship ng Diyos at saka ng Israel. So ano yung nag-govern dun sa kilos ng babae? Yung faith niya. Maliban doon, saan nakabata yung kanyang faith? Yung English na gumaling, Yung narinig niya. Yung covenant. Ang Covenant ng Diyos at saka ng Israel. Yun yung nag-govern ng kilos ng babae. Magandang pag-aaralan din yan tungkol sa covenant. Kasi may iba't ibang ano din ang covenant, may iba't ibang shade ang covenant. talagang yung panahon nila, ano sila doon sa yung pagkakilala nila sa Diyos talaga, pero sila ano. Kasi talagang pinanghahawakan nila yung kung ano yung sinasabi ng Panginoon kahit na matagal na. Natandaan wala, siguro wala kayo noon nung nangyari sa CBCM na yun eh, na nagbigay ng word si Lord. Nagbigay ng word si Lord na ang mga youth ay ipasok ninyo sa covenant. Kayo mga parents, mag-renew kayo ng covenant, tapos yung mga youth, pumasok sa covenant. Ano ba tayo? sa ano pa, sa series pa. Sa series 3. Naalala ko yung series. Malaking bagay ang covenant sa buhay Kristiyano. May personal covenant eh. Wow, may personal yung pinagkakasundo. Lord, itong anak ko, pinapangako ko. Kasi kagaya ng ginawa ni Hannah doon kay Samuel. Personal yun. Kaya si Samuel naman, tinanong natin. So, kwento ng isang babae, kung saan napupunta kwento. Okay? Pero mahalaga doon, yung klase ng pananampalataya. Lahat yan. Kahit punta ka sa covenant, may pananampalataya din doon. Mahalaga din ang pananampalataya. Doon siya nag-uugat.
pag may covenant ka, maniniwala ka dapat sa covenant. Sabi nga nila, iba daw ang kaligtasan noong Old Testament kaysa kaligtasan ng New Testament. Iisa lang. Kristo Pananam, pa rin. pananampalataya pa rin. Si Kristo pa rin. Kaya makita mo, lahat ng nandoon sa Old Testament ay type type ni Kristo. Kaya nga merong na typology, merong mga personification, Kristo pa rin eh. Pananampalataya pa rin kay Kristo. Pagdating sa New Testament, pananampalataya pa rin kay Kristo. Pagdating sa end times, pananampalataya pa rin kay Kristo. Pagdating sa tribulation period, pananampalataya pa rin kay Kristo. Iisa lang yan, pananampalataya. Kaya kailangan magkabisado natin, alam din natin, anong ating pinanampalatayaan. We must also know our faith. Okay? So, maraming salamat sa ating lahat.